Ito yung salamin mo dito. Yan. Good afternoon. Yes. Successful. Share lang tayo. Share now. Hmm. To groups. And, ayan. Ayan. Hi po, Mami Reynalyn. Thank you for joining. Good afternoon po. So, hi sa mga magjo-join sa atin. May 17 na agad tayo. Salamat po sa mga nag-join. Good afternoon this cloudy Sunday. And according sa news ay traffic typhoon na si Bagyong Hulyan na nakapasok sa atin. So, hoping that you're all dry and safe. Or kung umuulan man dyan, ay dala niyo po sana ang inyong mga umbrella. Hi, Mami Cherry, Miss Cherry Ann. Hello po, Miss Cherry. Hi sa mga nag-join na sa atin, sa mga 17 na kasama natin. So, let's give some more time. Magjo-join na rin later sila Mommy Dimps and sila Inay Brends. Yan. Hello po sa inyo. Salamat po ulit for joining me this afternoon, giving time to join us this afternoon. And hopefully marami po kayong mapulot sa ating siguro mga 1.5 at most or 2 hours of talk for this afternoon. Hello po, Miss Candice and Miss Melanie. Type niyo po kung taga saan po kayo para ma-shout out natin habang naghihintay sa mga iba pa. Ay, ayan. Kamusta ba ang inyong Sunday? And today is actually the last Sunday of September. So, October na yung kasunod. Grabe, ang bilis. Naramdaman nyo ba yun? Ayan, from Valenzuela City po. Hello po, Mami Jella. Yay, 29 na tayo. Ang bilis. Bagong silang Caloocan. Nito pong Friday and Saturday ay dumalo po ako sa isang
upskilling seminar for inclusive education that was organized by PAFID, or Philippine Association for the Intellectual Disability. Super, super ganda po nung experience. So shout out natin sila Teacher Anna, yung mga speakers po doon. Teacher Anna, Miss Kim, Sir Al, thank you po doon sa experience na yon, doon sa learning experience na yon. Hello po Miss Clarissa. Oh, thanks. Doon din siya. Doon ko na-meet. Ay, ang lakas daw ng ulan kila Mami Jella sa Nueva Ecija to. Right, Mami Jella? Ayan. Ayan, yung mga nagtatag. Salamat sa mga nagtatag sa friends nyo. Or share nyo po sa mga FB wall ninyo para po makita nila or mag-join din sila, di ba? Wow, from CDO. Nice. Hello po. Hello po, Miss Casey. Watching from North Caloocan. Parents from Bagong Silang Elementary School. Hello po. Uy, si Cesar Regio, classmate ko to nung high school. Hi. Thanks for watching. Hi, hi Miss Grace from Batangas, right, Miss Grace? Oo, kasi sabi ko shoutout niyo yung mga location niyo. Uy, wow, 49 na tayo. Tinatanong ako nung isa kung ano na daw so far yung largest size. Parang as far as I remember sa lahat ng mga webinars ko, parang nasa 40 yung malaking, yun, big size na yun pag umabot ng 40 plus. Hi, Miss Diana, Diane Joy from Malabon po. Thank you for joining. Yes po, please share this webinar on your walls, GCs, or sa stories po ninyo. Yan, hopefully mas marami tayong ma-reach out for this talk po. Ang galing, 47 na tayo, nakakakilig naman. Salamat po sa inyong mga nagbigay ng oras ngayong Sunday afternoon to join and listen and hopefully learn dun sa mga maibabahagi ko po sa inyo. So, ilang minutes na ba? Wala kasing clock kapag naka-live. Dapat pala super dami mong gadgets para ano. Ayan, 6 minutes. So siguro maghintay pa tayo ng until 5:10 and then I'll start. First time po sa live nyo. Hi po, Miss Junaira. Mami Floor's Vlog from San Fernando, Pampanga. Hello po. Super super thankful ako dun sa mga parents na nagva-vlog din. Tapos they share my post, reshare their on their wall. Kasi yun nga, mas lumalawak yung reach natin. More people that we can help and we can share the information with. Hi, Mami Eunice! Oh, si Mami Eunice po, ang isa po sa mga inspirasyon ng talk na to. Dahil nirequest niya talaga for the teachers ng daughter niya for me to share more information and how can they support yung mga kids natin sa school. Thanks for joining, Mami Eunice. Mami Nori, watching, wow, from Coronadal, South Cotabato. Yes, Miss Chari. Met you from the same training. Hello po sa inyo. Thank you po for joining. Hi, Mami Lee. So, syempre, nakiwatch yung anak ko sa tablet niya. Pampadami din daw ng audience. Hi, ate. Hi, Mamili. Thank you for joining this afternoon. At sa mga tinatag nyo po or nag-share sa mga wall nyo, super thank you po. Ayan, Scott. Tapos lagi ko siyang nasuscroll up. So, as of now, may 46 tayo. Hi, Teacher Len! Hi, Teacher Len, pagtakhan. Thank you sa pag-check out. Um, yan, Mommy Heart, Mommy Roan, yan, mga nagtatag pa sila. Salamat po dun sa mga news sa page ko. Sana po marami pong nakakatulong. Marami po kayong natututunan or nakakatulong po sa inyo. Wow, 53. Wow naman. Kakakilig. Okay, sabi ko 5:10, I'll start na. So hopefully mga 3 minutes pa. Um, this will probably run mga 1.5 to 2 hours. Usually, yung mga ibang webinars ko din naman mga parang ganon din yung haba niya. So, hi Mami Dana! Thank you for watching. Ayan, si Miss Ara, ang dami niyang tinag. Wow. Salamat po. Salamat sa sana makita nila, no? Tapos mag-join din po sila. Yun, salamat sa mga nag-share. I hope talaga na maging fruitful yung oras na nag-spend kayo ng time with me this afternoon na magiging evening na later. And ayan, tag pa more. Sige lang po, appreciate po natin 'yan. So, ilang minutes pa ba? Ayan, 2 minutes na lang.
Sa Nueva Ecija daw ay malakas ang ulan. Dito po, cloudy lang sa Quezon City, by the way. Sa mga bago pa lang po nakaka-join, pwede nyo pong ilagay kung saan po kayo para ma-shoutout natin yung mga places nyo. Ah, thank you, Mami Lee, ever supportive. Ay, Beyond Limits, Miss Clarissa. Like, kung nga nakikita yan sa thread ko sa Facebook. Ayan. Yan, last 1 minute. And I'll start. So for this topic, understanding red flags at home and school, yun nga, yung naisip ko talaga is for school teachers or yung mga SNED natin and yung mga parents na bago sa journey. Ayun, Bako or Cavite, Miss Josephine. Salamat po ulit sa pag-join. So, I'll share na the next slide. Rodriguez Rizal, Mami Lea. Hello po, Wami pa from Olonga po pa. Ayan, ito po yung mga topics na hopefully ay ma-share ko sa mga susunod pang oras and marami po kayong malaman at matutunan. So, ayan, so may introduction, red flags at home and school, barriers to services, what's next, and I'll give practical tips. And then yun, pwede po later mag-post ng questions po that I'll try to answer to the best of my ability. So, umpisahan ko po yung pagpapakilala sa sarili ko para dun sa mga bago po sa page ko or even dun sa mga hindi pa nakakilala. So, I've been practicing po for more than 17 years for with pediatric and adolescent population. So, mga ages 1.5 to 18 years old. And recent lang yung nagtry akong mag-open slowly and get clients from young adult post-stroke. Pero mas yung 17 years ko na yun, yung bulk nun talaga is pediatric and adolescent cases and clients. I've worked in a clinic-based setting, private hospitals, and then nag-OFW ako from 2017 to 2020. Yeah, bumalik ako ng pandemic. And then, from pandemic, nauwi ko nung August 2020, up until now, I'm a full-time telehealth practitioner. So, madalas may nagtatanong pa rin kung saan ang clinic ko, saan ako. So, ni-inform ko po na naka full-time online speech therapy services po yung ginagawa ko. And ito, mga ganito, mga free webinars since I started my page. Most of the cases na-encounter ko po ay autism, Down syndrome, GDD, ADHD, speech language delay or disorder, hearing impairment, stuttering, speech articulation delay or disorder. And I started to shift and transition to neurodiversity affirming speech therapy practice as I got to know about it. And yun nga yung ina-advocate natin, no, yung difference nung mga new information na lumalabas about how we can support neurodiverse individuals. Some of the advocacies that I am passionate about, autism awareness and acceptance, parent education and empowerment, collaborative and strengths-based approach with parents and professionals. So, yan yung isa sa mga pinagtutuunan ko ng pansin. Ayan. Hi, Worthy! Ang dami na nag-comment. Salamat po sa mga nag-join ulit. Welcome, welcome po. I'm just introducing myself for this afternoon's talk. Ayan, ito po yung social media pages ko. Nasa Facebook lang po ako. Wala po ako sa TikTok, IG. Well, I started my TikTok pero wala pa akong nilalabas doon. Para minsan pala nalilito sila. So yung pink po kasi, that's my personal FB account. And then the other one is the official FB page. So mas public siya, yung mga pinopost ko na information, tapos mga videos and webinars din po. And then I'm with Autism PH group and yung speech therapy age na bago ko lang po, nag-start up pa lang yung Facebook group po na yan. And then I want to introduce you to my two unicorns because I'm a single mom of these two kids. So si Ate Raila, she just turned 9 po. Although hindi siya officially, we didn't see a DevPed talaga for diagnosis. Pero kasi nung nag-OFW na ako, doon namin napansin yung delays niya sa speech and language. Mas lumabas doon kasi I left her when she was 15 months pa lang. So, she said her first word when she was 2 years, 3 months. Yan, past 2 years old na. She said her first word, which is mama.
while watching a video of me, kasi nagsisend na lang kami ng videos noon regularly dahil nga nasa UAE na ako nung time na yon. Yun yung first work niya. Parang not mistaken, 2 months, 2 years, 3 months, or up to 6 months siguro, mga ganyan. Buti nga na video yun eh, may video kami noon. Nung sabi niya, Mama, patanong pa talaga yung pitch niya doon. And then, um, napansin namin sa kanya, hyperlexic siya. She developed reading skills earlier, parang mga 3 pa lang. Ganyan, 3 onwards yon. May mga na-recognize na siyang sight words. Tapos, mas na-develop siya actually, nakatulong nung kinuha ko sila for a visit ng 3 months sa UAE. And then, mas na-expose namin siya sa Alpha Blocks. Super, super, nagustuhan niya yun. Tapos, mas yun pa yung nakatulong sa kanya to be, to develop her reading skills. And then from there, yung strength niya na yun, I guess doon namin, winwork out na matulungan yung speech and language delay niya. So right now, she is attending a public school elementary to malapit sa amin sa Quezon City. And she's doing well naman. Thank God. Pero yun nga, ang sinishare ko tong information na to kasi parang gusto kong ipaalam na hindi naman porke therapist ka, exempted ka na magkaroon ng mga cases na ganito. So like, yun yung kay ate. Tapos, yung pandemic baby ko, si Sean, he's 3 years old. And nag-OT na siya because he's showing ADHD-like behaviors. Pero, nung nag-discuss kami as a family, iniisip din namin na actually, yung iba naman din talaga, nagfo-fall doon sa age niya. Mamaya makikita niyo doon sa slide. Nung nakita ko nga siya, sabi ko, oh, parang pasok naman dito si Sean doon sa mga, niya, pinapakita niya. Kaya lang kasi, I think, sa family namin, nakita namin yung big difference no when ate was 3 years old and growing na super bait niya na ang daling i-manage. Plus, yung parents ko na nag-alaga sa kanya, they were younger, so mas okay yung strength and all that. Versus ngayon, parang 6 years after na, syempre, old age, mas mabagal na, reflexes, mas madaling mapagod. So, eto si siya, napakataas ng energy. So, parang mas evident talaga na, ang dami niyang energy, na parang mas galaw siya ng galaw, likot siya ng likot, mahirap siyang sawayin, mas mahirap siyang makontrol. Parang ganun. So, sa akin naman, since may ganun si ate na before, OT eval ko si siya and then ngayon nag-OT siya kasi yun nga, para mas makatulong na ma-manage although hindi pa siya officially diagnosed. And ayan, sila yung 2 unicorns ko. And this is my support system. So yung parents ko that live with me, they help me raise my kids and my kuya, my brother. Yun, silang dalawa nung tatay ko, yung father figure ng dalawang yan. And with that, gusto ko lang isingit din na, ayan, kasi may screen time doon, di ba? Meron po akong ginawang free webinar din na nasa featured post ng page ko. So, effects of screen time. Na-segue natin yun dahil kung makikita nyo dyan, may tablet. Yes, hindi po ako, gumagamit din po kami ng tablets. May screen time po sila. Pero we do and we try our best to control it. So, kung interested po kayo, just check out sa featured part po ng page ko. Meron po rin akong webinar na yan naman yung topic ko. Ayan. And also part of the introduction that I usually do, laging hindi mawawala, I always introduce to my audience and doon nga po sa mga nagpa-follow sa akin, our official association po, Philippine Association of Speech Language Pathologists. Ito po yung aming official Facebook page and meron kami sa Instagram, may website po kami. Sa X na, no, hindi na si Twitter eh. Sa YouTube meron din po. So follow them for more information po about RSLPs and kung naghahanap po kayo. This is the website po, www.pasp.org.ph, and if you go to the directory, yung nasa gitnang part po, to that tab, makikita niyo po meron po kaming list of members and clinics po with legit RSLPs. So, pwede nyo pong i-search dyan yung name po kung gusto nyong i-verify. Bukod po sa option na, mamaya pa pala. Yung isang option, skip ko muna. Ito, verifying it, Google nyo lang PRC verification, yung name po nung therapist po ninyo, yung full name niya, and then i-click nyo yung speech language pathology,
and then lalabas po siya supposedly doon kung siya po ay legit at license. Going back, I also always include this na sa buong Pilipinas po, ito pa lang pong apat na universities na to ang nagpo-provide po ng program at nagpo-produce po ng legit speech language pathologist sa Pilipinas. So, kung hindi po graduate sa UP, sa UST, sa Cebu Doctors, or sa Dalasal po yung nagsasabing speech therapist sa inyo, yun na nga po. Hindi po sila legit. Yun po yung real talk doon. So, hi Teacher Weng! Hello! Ayan, iba kasi. Iba backread ko. Hi po! Ayan. So, yun nga. Yan lang po so far ang nagpo-produce at may program po. So, kung tatanungin niyo po sila kung saan sila graduate, dyan malalaman natin. Isa rin yan sa verify kung legit ba sila ng mga speech therapist or SLP as they claim to be. So ayan nga po ito, ini-encourage ko po, pwede po yung sa pasp.org or Google nyo po yan and then basta alam nyo po yung name ng speech therapist na gusto nyo pong i-verify, mahanap nyo po sila dyan sa listahan. Okay, that's it for my short introduction. So now let's jump to the red flags at home and at school po. So naglista ako dito nung mga common para siyang Family Feud survey says ganyan. Eto kung na kayo ba or narinig nyo ba or may nagsabi na ba sa inyo yung mga gantong linya na wala pa kasing nasasabi o ilan pa lang yung mga salita kaya inuulit-ulit lang at sinasabi lang yung mga napapanood tas hindi siya lumilingon o hindi tumitingin pag tinatawag yung name hindi rin nakikipaglaro o kaya mas madalas siyang mag-isa maglaro. Ayaw niyang may kalaro o kaya tinuturo lang niya yung gusto niya tapos hinihila lang yung kamay pag may gusto siya. O kaya wala ring eye contact sa kausap o sa mga taong kaharap. Common ba yan sa mga naririnig ninyo? And then sa school naman, survey says, ayan, napapansin ng mga teachers na tayo ng tayo o takbo ng takbo, tapos hindi makapirmi sa isang lugar, hindi sumusunod o nakakasunod sa ginagawa at pinapagawa ng teacher, hindi masyadong nakikihalubilo sa mga kaklase. So, pag may activities, either nakaupo lang siya or nasa corner lang siya, o kaya naman, laging may nakakaaway sa klase, o kaya nangunguha ng gamit ng kaklase or hindi natatapos ang gawain. Or ganun din, walang eye contact sa kausap o sa mga taong kaharap. Yan ba ay pasok sa mga naririnig ninyo madalas about your kids at school, students at school, or yung mga kids nyo sa bahay? Now, having gone through that, gusto ko pong i-remind yung bawat isa sa atin that each child is unique and we should not compare. Pero always, easier said than done. Totoo yan. Yun nga, kahit parang feeling ko by nature din naman sa ating mga tao na mag-compare. So, kailangan i-remind natin ng paulit-ulit yung mga sarili natin at yung bawat isa that we should not compare. Pero kung hindi tayo dapat mag-compare, so paano ba natin malalaman kung delay ba or yun nga, may mga red flags na tayong napapansin doon sa anak natin. And dyan po papasok yung mga tinatawag natin na 5 main areas of development. So, cognitive development, social and emotional development, speech and language development. Yung iba po kasi, well, mostly yung mga DevPeds po, si fine motor and gross motor is grouped together sila. Tapos meron silang, yung pang-fifth area nila is adaptive or refers to activities of daily living. So, yan po yung mga areas na tinitignan na kailangan nating malaman, bantayan, para makita natin kung kamusta ba yung mga anak natin. So, not necessarily comparing, pero kasi pag meron kang mga developmental milestones, yung mga yun po ay based sa research and study, tapos kinolate, pinagsama sila para masabi na ito yung typical development and growth ng mga bata. Tapos, yun yung magiging guide natin para masabi natin kung kamusta ba yung anak ko in terms of sa development dun sa karamihan or typical na population ng mga bata.
Siguro isa lang sa masasabi ko, and ano naman, often naman to, parang disclaimer na most of the developmental milestones ay ano pa din, Western or US based or sa ibang bansa. So syempre bawat kultura, bawat bansa may differences pa rin yun. But nevertheless, it is still helpful for us to know, and yun nga, para mag-gauge kung nasan yung mga anak natin. Although may mga differences pa rin yun. It's a good guide, kumbaga. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina. So, yung mga stages na to, napaka-importante rin ito. Kasi, di ba, sino ba yung hindi nalilito? Ano ba yung toddler? Ano ba yung preschool, di ba? O, adi, ayan na po. I-quantify na natin by months. So, infant sanggol, ganyan. 0 to 18 months pa sila. Yun yung stage nila ng development. Tapos, toddlers, yung pang 18 months, so that's 1 year and 6 months up to 2 years old. So, pag tumuntong na sila ng ano, more than after ng second birthday nila, ayan, papasok na sila doon sa preschool age, 2 to 4 years old. Ayan po, nandyan po si Sean. Yan yung sinabi ko sa magulang ko na, sabi ko, nung ginagawa ko to, oh, other people, si Sean, no, I want, give me stage. Ayan na, ayan si Sean, high energy stage. Begin to master 3 skills, language, movement, imagination. Act out emotions and needs as unable to express them, or will copy everything you do and learns through repetition. Sabi ko, oh, swak dyan si Shan. Pero yun nga yung mga factors na iniisip ko na baka dahil, yun nga, we've aged na, 6 years from nung kailan si ate. So mas, kumbaga, apparent sa amin yung difference ng development ni ate nung 3 years old siya versus ngayon si Shan. So, continuing, primary school age yung 4 to 11 years old. And then, yun yung I'll do it my own way. Yan, building confidence, yung right time for them to have more responsibility. Sa bahay, makatulong sila. Tapos, mas ma-develop nila yung social skills nila. Tapos, learning to share with others, take turns. Yan, importante. And then, stage 5 yung adolescents na from 12 to 18 years of age. Kasi papasok na after nun sa young adult, sa adult age na, phase na nila or stage na nila. Hi, Miss Kim and Miss Camille. Thank you for joining and watching. Over 69, ang galing. So, isi-share ko naman po next itong pyramid of learning. So, everyone goes through this. Ito po yung mahalagang maintindihan. Actually, ginagamit ko po to para ipaliwanag kung bakit ba napakahalaga ng mga OTs. Kasi halimbawa, madalas yung mga parents, ang una nilang mapapansin or sasabihin sa'yo, hindi pa po kasi siya nagsasalita. O kaya ang problema lang po namin sa tingin ng parents, ang concern nila, main concern is yung speech and language. So gusto po namin speech therapy. Ganon. Tapos pag nakita sila, usually, makikita yung i-recommend most often is OT. So nahihirapan sila na pwede po bang skip na lang yung OT? Doon na po tayo diretso sa speech therapy kasi yun po yung concern namin eh. Kailangan po, gusto po namin na makapagsalita na siya. Tsaka masabi niya yung mga gusto. So ito yung isang helpful visual information para maintindihan yung how we learn, how we develop po yung mga skills natin. At kung bakit ba napakahalaga rin ng OT. Ito po yung sa pinakababa po ng pyramid, no? Kung paano na-develop yung central nervous system natin. Nag-uumpisa po siya sa mga sensory systems na to. Olfactory po, may kinalaman sa pang-amoy, visual, sa paningin, auditory, listening, gustatory, sa digestion natin sa pagkain. Tactile is yung sa pandama, vestibular sa balance, and proprioception is yung understanding ng mga joints and body parts natin. So, etong area na to, tong massive red area na to, na first block of development sa sa isang tao, lahat ng tao dumadaan dyan, OTs po, expertise po yan ng mga OTs. Sila po yung tumutulong at mas nakakaunawa sa mga sistema na yan, kung paano matutulungan, kung ano yung kulang. Kaya yun po yung explanation kung bakit may concern ka sa speech, pero makikita mo, nire-refer ka muna sa OT, pinapag-OT ka, ang concern mo as parent ay speech, communication, di siya nagsasalita. Yan po yung dahilan. Kasi nandito pa po sa bandang medyo taas yung kung makikita nyo, auditory lang sa green part, auditory language skills. Although meron din naman po dito na nagsa-start about communication and interaction. Pero itong sensory motor na to,
massive area talaga siya ng mga OTs, yung sa yellow po, postural security, awareness of two sides, motor planning, reflex maturity, mas area po yan nila OT. So kumbaga, kung may concern ka dito sa taas, edi malamang may mga pangangailangan siya dito sa baba. Kaya nagmamanifest sa taas yung difficulties niya. At kaya din na i-refer muna kayo na mag-OT muna. Ito rin po yung mga bagay na um, kaya malamang nag-act out or may behavioral concerns tayo. Kasi may mga skills pa na kulang sila na dapat ma-develop para makaya nila na makapag-focus, makapag-attend, makaupo. So yun nga po, parang kumbaga with this, makikita mo na napakahalaga ng mga OT referral. Kasi yun po talaga yung madalas, super super dalas po sa mga parents na hindi speech therapy na lang short, ano yun yung kasi yung need namin eh. So doon na lang tayo. Lalo na naiintindihan ko po na mabigat po yung financial need for the therapist po. So parang kung iniisip ng parent na speech yung concern ko, edi dumiretso na tayo, wag na tayong mag-OT. Pero yun po yung paliwanag doon. Mas malamang po na meron po silang mga basic and foundational skills na kailangan munang matugunan at ma-fill in ng mga OTs. Yun po yung wino-workout nila para mas maging maganda po yung pag-develop ng mga higher skills. So, attention center functions, postural adjustments, ayan, daily living and activities, behavior. Tapos sa pinakatuktok po, academic learning, yung ginagawa sa school. So para ma-attain natin yung mga bagay na yun, yung mga mas basic kailangan nating punan. So I hope na okay yun. Hi Ma'am Gemma! Hi Mami Dimps! Hi Teacher Penny! Thanks for joining! Uy, wow, 76 na tayo. Ang galing. Salamat po sa pag-check and pag-watch. So moving on, ayan, ito yung typical speech language development. Um, may disclaimer lang ako na it's always not always linear, pero maganda po tong visual tool para maintindihan din kung usually paano naman yung in terms of speech language and communication. So usually we start out or ito yung mga unang na-observe mo sa isang infant kasi yung pre-verbal and early interaction na meron sila, eye contact, turn taking, joint attention. So yung nagagawa nila naman pag may pinakita ka, they will also look at it. Joint attention po yun. Yan. Typically achieved by 12 months. Tapos mag-move forward sila to developing attention and listening, waiting, sa mga puzzles, sa mga pinapakita mo. Tapos yung play skills nila, mag-move from functional lang to symbolic, imaginative, pretend play. Tapos, that will also help their understanding or yung receptive language na tinatawag, no? So, nandun yung nakakaintindi na sila sa pagsunod sa mga instructions and directions or may mga tanong na masasagot na nila. And then yung talking or expressive language, how they use the concepts they know and put it out as words or using sentences and grammar. Tapos yung pragmatics, yung social, yung using language socially, interaction, conversations, body language, and sa pinakataas, yung sounds. So again, yung disclaimer ko nga, it's not always linear. Ngayon kasi may concept na Gestalt language processing. Dati kasi yung mas common sa field ng speech therapy, speech language therapy is analytical language processing lang, which is yun nga parang one way lang siya, linear lang siya. Pero ngayon may mga studies and may mga researches that shows na may mga ibang may isa pang klase ng language development na tinatawag na GLP or Gestalt Language Processing. So doon naman, it's not always na, another topic siya. Ito pala yung ano ko dyan. Meron din akong short introduction na ginawa, na free webinar din po. Nasa page ko din po siya. So yan po yung, nung ginawa ko po yung talk na yan yung mga binigyan ko ng, mild introduction, childhood apraxia of speech, saka Gestalt language processing. So you might want to check that out to understand. Pero going back, yun nga, sabi ko, itong visual aid na to, it's good for people to understand, maintindihan po nila na paano naman kapag sa speech, paano ba siya. Pero it doesn't mean na syempre like
kahit infant naman, they start to develop the sounds na. Pero kung parang gagawin mo lang siya na black, nasa pinakataas usually yung sound development. Lalo na po, ito pa, may late developing sounds na tinatawag. Kaya siguro din nasa taas siya, no? Sa halimbawa, may mga parents po that will say na, actually, yung anak ko, ano na kasi siya, 4 years old kasi siya, tapos hirap na hirap pa rin kasi siya sa L, tsaka sa R, ganyan, concern talaga namin yun, pinaka-concern namin yun, napapansin siya ka, narinig kasi talaga namin sa pagsasalita, means nahihirapan siyang maintindihan yung mga yun. So, meron po tayong mga late developing sounds po, as na ang age po ng acquisition or kung saan sila madidevelop or nadidevelop is up to 6, 7, or 8 years old. So, sa bandang dulo pa. So, yung ibig sabihin po nun, na itong mga sounds na to, okay pa sa isang 4-year-old or sa isang 5-year-old kung nahihirapan siya doon. Kasi based doon sa pag-aaral, mga late developing sounds sila. So, sa mga gandong bandang 6 onwards pa sila magde-develop. So, kumbaga, kung ito yung 6 to 7, tas 3 yung anak mo, nagsistruggle siya sa L, R sounds, sounds, SH sounds, ganyan, pasok pa siya. Normal pa yun. Typical pa yun. Okay yun. Pero since nagiging cause of concern siya sa parents, then isa siya sa mga pwede nating i-address sa speech therapy o pwede niyong maging dahilan kung bakit gusto niyo na magpa-speech therapy. Kasi nagiging concern niyo siya. Pero kumbaga, it's a way for you to understand na pasok pa siya dun sa expected na nagsa-struggle yung ibang bata dun. Ayan. So again, ito po yung ating may free webinar. Nasa featured post din po yan ng aking page. So if you want to check it out. Uy, wow, 86 na tayo. Hello po sa mga nag-join sa atin. Ayan. So what are the factors affecting po, no? Napakahalagang malaman din po nito. So number one, nutrition, yun talaga. Adequate nutrition po talaga para sa growth and development yung kinakain natin, yung sustansya ng kinakain natin, and then yung sleep natin, yun, yung mga basic physical needs natin, kung napoprovide sila. And they add up to the factor of nutrition, kung paano nagagamit ng katawan natin yung mga pangangailangan yung mga sustansya or yung mga kailangan natin para mag-function and mag-work yung body natin ng maayos. Yung environmental factors na importante din. So yung sa bahay, yung atmosphere sa bahay, kung gaano kadami, tapos yung pagiging conducive, 'di ba? For learning, for growth, for development, tapos health. Syempre, factor po yun kung meron kang congenital diagnosis from birth, kagaya ng Down syndrome. So, alam mo nang maapektuhan yan, yung mga milestones natin, yung achieve ng milestones natin. Kung may sakit, that will affect growth and development. And then yung culture. Syempre po, yung mga customs, yung mga paniniwala, yung mga tradisyon, yung mga bawal ganito, bawal ganyan, yung sa mga parenting styles na minana pa natin sa kanununuan natin, yan yung mga bagay na maaring makapag-hinder sa growth natin. Ayan. So hopefully okay pa naman yung pacing natin at hindi tayo masyadong mabilis. Um, Kaya naman, yun nga yung sinabi ko, yung mga yung mga milestones na yun, sila yung tutulong sa atin na ma-identify kung kamusta ba yung anak ko, kamusta ba yung estudyante ko na to in terms dun sa expected or dun sa typical na dapat na-acquire niya. So, ang ginawa ko, ito po ay galing sa ASHA website, American Speech Language and Hearing Association. So meron po silang milestones po na mas naka by siya, months and ages po. So kinuha ko po tong birth to 3 months, tapos ito po yung magiging helpful for us to check kung may mga red flags na ba yung anak ko. And magsisimula siya sa birth to 3 months, 4 to 6 months, yung may mga quantifiers, kumbaga. May mga bagay na pwede na tayong mapansin. And kung newbie parent ka or may kakilala kang newbie parent, new to parenting, new to child, having a child, new to parenthood, maganda na ma-inform natin sila about this kasi mas magiging observant sila. Papansinin, pupunahin nila kamusta yung development ng mga bata. At kapag may napapansin na sila na, oops, parang 4 to 6 months na pero ang dami pa dun sa mga ini-expect ng 3 months, wala. So, ayun na, magbibigay na ng clue sa kanila, di ba? Na, teka lang, parang kailangan mas mapansin ko tong mga bagay na to. Katulad ng, ayan, being alert to sound.
quiets or smiles when you talk. So kaya nilagay ko siya dyan para mas malaman natin na ito na yung typical na hinahanap. Ito naman yung for 7 to 9 months. So, pwede mo siyang i-check, 'di ba? Kung magte 10 months na yung anak mo tapos hindi pa siya nagre-respond sa name niya, di siya lumilingon, hindi niya hinahanap kung sino yung tumatawag or yun nga, yung understanding sa no o pag pinapahinto mo na. Tapos, kapag yung naghahanap or nag-iikot ng ulo kapag halimbawa umiiyak siya, kasi that could be a sign na naghahanap siya ng familiar person or ng parents niya kasi upset siya. Or, ayan, raising of arms to be picked up. And then, ito, reaching for objects. Kung yung anak mo ba, 1 year old na, tapos, or yung estudyante ba ninyo na kakilala nyo, ganyan. Mag 1 year old na, pero kapag may gamit na nakapaligid, di pa rin niya inaabot. Wala siyang interest, di niya ni-reach out yung mga objects, tapos di pa kaya yung pointing, waving, or showing, or giving. Yun yung mga bagay na pwede mong ano na, magbigay sa'yo ng signal na baka parang red flag na to na miss na yung in terms of development. And then nag-move ako to 4 to 5 years. So kung i-check niyo siya, ito po, sa asha.org, yun po yung website, makikita niyo po yung mas inclusive and complete set po ng milestones po. Pero nag-jump ako dito kasi 4 to 5 yung ano sa early childhood, yung mga yun nga, papasok na po sa preschool years, 'di ba? Ano na ba yung mga dapat na meron sila? So kahit papaano, meron na silang mga simple sentences na nasasabi or na-utter. Pwedeng Tagalog pwede pong kung ano man po yung primary language na ginagamit nyo kasi kung nasa probinsya kayo, kung nasa Mindanao kayo, kung nagbibisaya kayo, 'di ba? So kung meron na silang na-form na ganun. Tapos yeah, eto kasing yung use of plural, yun lang yung medyo kaiba sa atin ano, kasi nga US based po ito eh. Pero words like yun, location dito, dyan, kung meron na ba siya nung mga ganun, kung Tagalog, kumbaga yung counterpart sa atin. Follow simple direction and rules to play. Nagagawa na ba niya yun na masundan? Um, sa book po, yung nakakapag-flip na, nahanap niya yung front and back, tapos recognizes and names 10 or more letters, or yun nga, may ipasimula na nagsiscribble-scribble na sila, tapos imitates reading and writing. Ayan, yan yung mga pwede nyong i-check. Tapos, nag-check out din ako ng pang gross and fine motor skill, motor milestones naman. So, medyo mas ano lang yung age nito, nag-start lang siya ng 12, 15, and 18. So, yung gross motor, yun yung mas malalaki na muscle movements versus sa fine motor na like mas usually sa hands yun sa fingers. Ayan. Yung mga dapat na nadidevelop na. So, clapping of hands for 12 months, tapos, can point with index finger, nakakapagturo na hindi yung nakabuka lang. Kaya ng humawak ng spoon kahit papaano, kahit hindi perfect, of course. Pero yung nag-attempt na, tapos nagsusubo na. Tapos sa gross motor, ayan, nakakatayo na pulls himself to a standing position. Tapos kaya na rin niya yung pabalik, papaupa from standing naman, paupo naman. Kaya na rin niya yon standing on his own. So itong mga guide na to, super helpful sila kung i-check nyo po yung mga developing kids na meron kayo and then kung kamusta na sila sa mga bagay na to. So itong mga gross and fine motor milestones na to would let you know kung may mga red flags na at early as this stage, 'di ba? So kung alam nyo kung ano yung hahanapin, mas madali mo siyang ma-confirm sa'yo na ay parang nahuhuli siya or okay naman, nakakasunod naman, nandito pa siya sa range na to. Ayan, and this is for 21 to 24 months. So, gross motor and fine motor. So, by 2 years old, can run around without falling. Ayan, kung 2 years old na. Napapansin nyo ba yun? Able to walk or walk up or walk down the stairs ng paisa-isa ng paa. Can jump up with both feet in the air. And then, sa fine motor naman, yung kahit papaano naguhugas na ng kamay, tapos kaya nang ibaba yung diaper siguro or brief or panty or shorts nila. Yan yung mga titignan nyo na or pwede nyo nang mapansin. Hi! Sa mga nag-join po. Hi, Teacher Dav!
Ayan, continuing. Ayan. Ito naman, in terms of social emotional milestones, no? So, what we can expect pag 2 years old, pag 3 years old, tsaka 4 years old, no? So, mas nag improve sila in terms of getting, ito, like sa 2 years, kahit pa paano, they get excited kapag may iba ng mga kids. Tapos, mas mapapansin mo na mas dito magsisimula yung gusto nila kapag nagpupunas ka ng ng lamesa, makikipunas din sila, or kung nagwawalis ka, aagawin yung walis sa'yo kasi makikiwalis din sila. Um, that shows kasi yung nagiging response na nakikita nila sa bahay. Tapos, defiance kapag pinagsasabihan na na wag gawin yung isang bagay. Ayan. At 3 years shows concern and affection for others. So pag may pinagagalitan na ibang tao, makikita mo na nag-iiba yung facial expression, naapektuhan sila. Tapos nagsisimula ng kahit pa paano may turn taking skills na rin sila. Tapos mas yung separation anxiety, so mas kaya mo nang iwan ng panandalian or kapag may lalabas ka or kahit hindi kasama sa isang room yung parent, shows a wide range of feelings, enjoys routines. So ito yung mga pwede nating i-check kung kamusta ba yung mga anak or mga estudyante na meron tayo. By 4 years, plays cooperatively with other children. Tapos kahit pa paano, kapag may away or parang may nagsisimulang magkaroon ng away, makikita mo na it's either magbibigay or they end up negotiating in their own ways. Kasi nga, malamang hindi pa ganun kalinaw yung mga pagsasalita nila. Pero they find ways to, yun nga, parang masolusyonan yung conflict nila. Yeah, prefers playing with other children than playing alone. Actually, itong developing kasi si Sean will be 4 years by uh, February next year. So yan, mas nakita namin yan. Dati kasi wala siyang pakialam sa mga ibang kids. Ngayon, kapag halimbawang like halimbawa pag nasa labi na kami, tapos may mga ibang bata, automatic yun lalapitan niya. Pero dati wala siya nun. So, yung mga ganun na i-observe mo. Tapos more creative in make-believe play. Ayan, meron na rin siya yan yung gusto niya na magte-tent, magbe-build kami ng tent, tapos kunwari nandun sila sa ilalim, meron kaming lamp, ayan, nai-enjoy na niya yung mga ganyan. 6 new experiences and expresses likes and dislikes. Hmm. Ayan, meron pang iba ayan naman, ito naman yung pang 5 years, 6 years, and 7 years. So at 5 years, ayan, nagkakaroon na sila nung ganun na gustong kinokopya yung mga kaklase, tapos yung pleasing friends, yung meron na sila na para maging masaya yung iba. O kaya nga yung iba rin, di ba, minsan, kahit na mali or parang error or parang joke, inuulit nila ng inuulit kasi nakikita nila yung response ng pwede sa parents na natatawa, naiintindihan na nila kung ano yung nakakatawa. So, uulitin nila yung something na ginawa nila para maging effective siya. And then, ayan, agrees to rules more easily by ganyan. Kasi nga yung development din nila, di ba, mas nakakaintindi na sila. Tapos, ayan, begins to understand embarrassment, yung napapahiya. Mas naiintindihan na nila yon. Um, and by 6 years, nandyan na pumapasok yung pagiging conversational. Mas marami na silang nasasabi, testing of boundaries, ayan. But still are still eager to please. Try to explain their feelings with words rather than action. So, kung dati, pag na-upset, mas nag-act out. Ngayon, kahit papaano, sa age ng 6 years old, dahil nga mas, assuming na mas okay yung language nila, mas nagtatry na po sila na gumamit ng words para magpaliwanag. And mas naiintindihan nila yung feelings ng ibang tao and sensitive sila doon. Tapos pag 7, ayan, more aware of other people's perceptions. Kung ano yun nga, parang nagkakaroon na kasi ng ibang tao, hindi na lang yung sarili nila, naiintindihan nila, mas lumalawak yung pangunawa nila sa mga ganong bagay. May complain about friends and yung reactions or interactions, tapos kahit pa paano, dahil nga yung embarrassment, nade-develop na yung understanding nila sa sarili nila nun, pag nasa labas, nagkakaroon na rin sila ng mas kahit pa paano, prim and proper behaviors kasi naiintindihan nila yung nakakahiya. Yun, meron na sila nun. Yung describing of causes and consequences. So, ito po yung mga ibang ilan lang sa mga milestones that can help us check for red flags po. Ayun. O, di ba? Tapos na tayo. And we're 78. Ayan po.
Yes, hindi po to recorded pero I believe na even after the session, maa-access pa rin siya. Kagaya ng mga ibang webinars na nakapost sa page ko. So, pwede nyo po siyang ulitin. Pwede nyo po siyang balikan kung ngayon lang po kayo nag-join. And salamat po sa 79 viewers natin as of this time nag-join sa atin for this afternoon. So, yun pwede nyo pong balikan yung mga red flags na yun, pwede nyo pong i-check yung mga yun. So, punta na po tayo sa third part, which is yung barriers to services. So, kung yung naalala nyo po yung kanina, yung mga factors that affect po, no? So, sila rin po, pag may problema tayo sa mga isa sa mga yun, edi automatic yun, na barriers sila dun sa growth and development or sa acquiring services that we need. So, kung may problema sa nutrition, kung sa health ng bata, laging sakitin, kung yung place nila, cultural beliefs na meron na baka dapat hindi, yun, may mga ganun kasi, yung cultural, and pasok na rin kasi yung religion sa cultural. Yung may mga paniniwala na hindi dadaanin ko na lang to sa paniniwala sa Diyos at sa panalangin. May ganyan po sa mga groups. Hindi ko alam kung napansin nyo. Pero yun, na-encounter na rin po yan namin. Yung mga dadaanin ko na lang. Yung nakikita mo na mga may red flags na. Pero sa panalangin at tiwala sa Diyos. Ganyan. May mga ganun din. Na dahil yun yung cultural belief nila. Doon sila. So, maaring barriers to accessing services nila yon. Family situations and parent acceptance. So, family situations, kung halimbawang hindi nagkakaunawaan yung parents, kung if they're going through divorce or separation, or kung pwedeng complicated yung family setup sa bahay, meaning nakatira sa in-laws, either nung father side or mother side, or yun, yung family dynamics mismo. Kung halimbawa na nakikita na lang yung family dun sa parents nung isa sa magulang, tapos parang sila pa rin yung pinaka major decision maker kahit na family na yun nung anak nila at apo na lang nila yun. So yun yung mga factors eh. Parent acceptance definitely malaking yan factor yan to getting the services that they need. Kung yung parents nahihirapan sila sa pagtanggap, pag-unawa. And yun nga din, kaya din sinabi ko nga yung mga milestones na yun, yung mga dapat i-check. Kasi to be honest, kung yung parent ay mas open, mas mapagmasid, malalaman mo yun yung connection mo. Halimbawa, like ako with my, nagko-co-sleep pa kasi kami, so with Ryla and with Shan. So, si Shan ang laki din ng difference na 6 years So, parang nag-ulit ako kay Shan dun sa development niya. Pero nandun pa rin yung maternal instinct kasi. So halimbawa kapag alam ko siya sa gabi kapag pag may sakit siya, iba yung kilos niya, iba yung tulog niya. So parang yung point ko dun is mas alam mo kasi yung anak mo. And yung parent acceptance, yun. Kung ikaw sa sarili mo, you will refuse to see yung mga nakikita mo ng red flags. 'Di ba? So, eto yung main barrier natin, yung kung ba't hindi ka makapagpatuloy dun sa pagtulong o pagbigay ng services na kailangan ng anak mo. Kasi nandito ka sa stage na nahihirapan ka as a parent to accept yung mga nakikita mo na. Tapos, yun nga, lack of awareness and fake news. So, lack of awareness pa rin sa kung ano ba yung ini-expect, ano ba yung dapat. So, marami pa rin yung maririnig mo or makikita mo sa mga Facebook groups na magsasuggest na hintayin mo lang. Tsaka yun nga, yung mga common na myths kasi na paglalaki kasi mas late talaga sila nagsasalita. So, bigyan mo lang ng time yan. Tapos, makaka-catch up din yan. Kasi ganyan din yung tito niya o ganyan din yung pinsan niya. Hindi masyadong nagsalita agad tapos naging okay naman. So, yung mga ina-advise sa'yo na yun nga, sundin yung cultural beliefs or yung family type of raising nila, yun ipinapasa sa'yo. Pero kung ikaw mismo as a parent is yun nga, mas well-informed ka, mas marami kang helpful groups na nakikita mo kung ano yung dapat mong pansinin, kung ano, nagko-confirm dun sa intuition mo, dun sa gut feeling mo na hindi, parang may concern, parang may delay, parang may dapat akong gawin. So, lack of awareness is still a barrier. And yun yung reason din kaya po gumagawa ako ng mga free seminars. Yun yung page ko when I opened it up nung
January of this year lang, yun naman din talaga yung gusto natin yung mas makatulong sa mas maraming tao. And yung nasa isip ko noon is yung mga hindi afford din na kumuha ng services, yung mga umaasa lang sa mga free therapy services, pumipila ng mahaba sa DSWD. To be honest, yung page ko po, yun sila yung motivation and inspiration na parang sana mas marami tayong maabot na magulang na ganun. Yung makikita mo sa Facebook group na magpo-post na pagod na ako, stress na ako. Di ko alam kung sa kukunin yung ganito, pero alam nila na may pangailangan yung anak nila. Sila yung hinuhope ko talaga na sana mas maabot para man lang kahit dito sa awareness, sa education, sa support, masuportahan sila na meron pa rin kayong magagawa um, na mga bagay para tumulong kung hindi man kayanin na makapagbayad or maka-avail ng mga services na kailangan. Parang dito kasi magsisimula, I think, yung education talaga, tsaka yung empowerment ng parents. Pag mas naintindihan nila yon, mas magkakaroon sila ng lakas ng loob na kumilos, mag-move forward, mas malaman, mas matulungan yung mga anak nila. And fake news, sobrang nagkalat. Sa era na to, sa generation na to na lahat viral, lahat yun, 'di ba, sa social media, parang napakadaling AI, deepfake, 'di ba? Yung mga ganyan, kung familiar kayo na nagagawa mo ng sobrang galing ng AI, nagagawa ng ipatong yung mukha ng ibang tao sa katawan ng ibang tao to make them look like sila talaga yung nasa video or whatever, or yun nga, make something and claim something as true kahit hindi naman. So, yan yung mga barriers natin to getting our services. Ano pa, limited service providers. Noon pong, ano yun nga, noon pong, itong Friday and Saturday, kahapon, siya ng isang araw po na um, training, paulit-ulit sinasabi ni Miss Kim, yung disproportionate reality na ang daming need pero iilan lang ba yung DevPed, iilan lang ba yung OT, much more yung mga speech therapist, yung mga legit speech therapist sa Pilipinas, doon sa laki ng need. 'Di ba? So ang daming naghahanap. Ang dami din doon na nakakatuwa na nung nalaman nila na speech therapist ako, yun nga, wanted to connect, wanted to message, or yun nga, ang dami daw sa school nila, or ang dami nilang kakilala, or sa clinic nila, or doon sa school nila na naghahanap, or pero walang mahanap na speech therapist, so they wanted to connect. Nakakatuwa yung connection doon sa kahapon, to be honest, kasi yun talaga yun yung nakikita ko rin kay Sir Al, yung gusto nila na i-connect at i-channel yung mga people para mas dumalo yung serbisyo na kailangan para mas maraming matulungan. Sobrang nakaka-bless po yan sila Ma'am Kim at si Sir Al dun sa passion din nila to pushing forward inclusive education and educating parents and the general population, ang netizens natin kasi yun mas nagpo-post, active po sila sa social media nila. Yun, limited school providers. So, sa special needs education natin, ILRC, nabanggit po ni Miss Kim doon sa talk nga, kasi kailangan yun para magkaroon ka ng multidisciplinary team at magawa mo yung IEP mo. Sometimes lack of collaboration from stakeholders kapag, halimbawa, si OT and ST, kung magkaiba man sila ng centers or clinics, minsan di sila nag-uusap or yun nga, they barely meet or chat para malaman kung kamusta na ba yung mga tina-target, yung mga goals. So mahalaga rin po yung collaboration talaga. Yun din yung isa pang takeaway ko sa training nitong Friday and Saturday. Yun talaga yung collaborative process ng mga professionals and multidisciplinary team. Ano pa ba? Ito na pa yung last for barriers to services. Misrepresentation and scam marketing. So, nung kamakailan lang ay hi, Teacher Jen! Thanks for watching. Nung kamakailan lang, nag-post si Our Learning Corner. Nag-react siya doon. At saka, kung di ko alam kung nakita niyo po yun, na merong app, tapos yung marketing strategy niya, talagang bonggang-bongga kasi binibenta niya yung app as if ipapractice mo lang siya ng 15 minutes a day, ganito kabilis yung magiging development sa speech ng anak niyo. Ganun lang within 15 minutes of doing the app. So, scam marketing talaga. And misrepresentation kasi may mga ibang tao pa rin that will say na they offer speech therapy services. So, ito na nga po, ating isa yan sa mga post ko noong nakaraan. And inuulit-ulit ko siya on a monthly basis na i-repost. Kasi yan nga po, based po sa
Speech Language Pathology Act or yung law natin, RA 11249, kasama po doon sa, sinasabi po sa mga batas doon na hindi po allowed ang any person, any clinic, any entity or company to say na nagpo-provide sila ng speech enhancement, ng speech and communication program, or whatever pa yan na iba-ibang play of words para sabihin na may inaalok sila. Pero yun nga, parang as alluding or parang pinatutungkulan nila na parang speech therapy itong services na to. So misrepresentation at yun nga, yun yung napaka-importante na malaman natin. Maraming parents din, due to lack of awareness and information and education, kapag may na-meet sila na clinic na sinabing, oh po, yes po, mayroon po kaming therapist dito na pwede pong i-address yung speech and language concern nyo, kahit hindi pa nila na-check yung background, yun, they apply to it. Hindi ko alam kung alam po ninyo, pero marami po tayong mga parang kabuting clinic. Ang dami po niya. Wag na po natin silang pangalanan, pero yung mga sa community natin na nakakaalam sa kanila, yun nga, yung mga parang kabuting clinic na ang daming branches, more than 50 branches, ganyan, nag-o-offer ng services for speech enhancement or ganyan, or 3-in-1, 2-in-1 services, OT, NST, or ABA, or 3-in-1, yung tatlong yun for one person. Ayan, yun yung mga medyo delikado talaga. False advertisement, misrepresentation. So mag-ingat. Pero if you're a parent na nandun and nagandun, ako like ko pong sinasabi, your child, your rules, 'di ba? So kung ano po yan, informed decision nyo po yan to stick with that clinic kasi happy naman kayo na kahit hindi nyo chinek nyo at hindi naman legit yung therapist nyo, pero may progress. Ako lang sinasabi, congratulations po. I'm happy for you na ganun po yung pananaw at pagtingin nyo na natulungan naman kayo. So, okay po tayo dun. Pero, I will never stop informing the public and yun nga, advocating na as much as possible, ituturo ko kayo dun sa mga legit na speech therapist malapit sa inyo or dun sa mga possible na kuhanan nyo po ng services over yung mga ganong klase po ng um, marketing or mga tao po na hindi natin ma-verify yung credentials, yung training. And with that, tapos na agad yung barriers to services. Dito na tayo sa what's next at mga practical tips natin. Wow, 72. Salamat sa mga 72 na nagstay. Eto po, meron ako rin actually, eto yata yung isa sa pinakaunang ginawan ko ng parang short video, 5-minute video dun sa page ko about the referral system na meron tayo sa Pilipinas. Tapos nilagay ko po dun sa pinakauna, sino ba kasing unang nakakapansin? Kanino ba nanggagaling yung concern or complaint, di ba? Sa mga parents, sa family, sa mga school teachers na nakakapuna na may difficulty sa school, sa PEDYA, ito often yan, sa PEDYA, parang may pa-check ka nga sa DepEd or ganyan. Or sa community din natin. Diba, kung may mga friends ka na na mas informed, ganyan, sasabihin nila sa'yo or encourage ka nila na pa-check mo kasi parang ganito based sa kwentuhan nyo, based sa tsekahan nyo, parang napapansin nila na may concern or may delay. So, dun manggagaling yung une. Tapos, yung next in line, is ipapasa mo sila sa either developmental pediatrician, neuropediatrician, so nagda-diagnose din sila ng ASD and other conditions, psychiatrist or psychologist. Tapos usually dito sa atin, pag mga ages na, teenagers na, hindi na developmental PJ yung nagmamanage, mas mostly psychiatrist or psychologist na sila nire-refer out. Kasi parang mas, yun nga, parang may cut-off. Yung iba-iba DepEd according sa nalaman ko, may mga ages lang sila na parang cut-off. Halimbawa, parang kung 10, hanggang 10 lang yung clients na isisini DepEd na to kasi yun yung pinapractice niya. So kapag after 10 na, i-refer ka na niya sa psychiatrist or psychologist. Ganyan. After naman nun, i-refer na tayo, pag na-evaluate na, nagkaroon na ng diagnosis, i-refer na kayo sa allied health medical professionals. So, dyan napapasok si PT, si OT, at si SD. Physical therapist, occupational therapist, speech language pathologist, or speech therapist. So, allied health medical professionals, sila po talaga yung magkakasama usually. So, sa pediatric
context, kapag halimbawang may congenital concern sa um sa physical yung bata, yung development ng bata, like cerebral palsy o kaya naman Down syndrome. So usually mas mauna si PT. Tapos yun, or magkasabay PT and OT. Tapos speech therapist. Oo, for the needs na feeding, swallowing language, ganyan. And then pwede rin i-refer sa behavioral therapy, ABA, sa SNED, reading specialist, or sa play schools. Yun yung mga usual na naging parang way kung ano yung isang ka i-refer pag may concern ka nang napansin. Tapos, ay, yun nga pala yung nagkaroon ng error. Pero meron din po akong 5-minute video na pwede nyo pong hanapin or i-share dun sa page. Number one is to join an online community. So, eto pong Autism PH, grabe, ang bilis. Ko alam kung maniniwala kayo, pero nag-start lang yan, nag-pick up lang talaga yan last year of June. Yan, kaila Mami Dims, kaila Inay Brents. Sobrang nakakatuwa kasi parang tama ba Mami Dimps na parang wala pang 1,000 or baka nasa thousands pa lang, 1,000, 2,000 pa lang nun. Tapos yun, in a span of, yung growth din talaga, super bilis talaga. Diyan, I'm really blessed na nakilala ko yan sa group po na yan. Diyan nagsimula lahat ng mga connections ko online talaga. Mas maraming positive connections nakilala. Diyan ko nakilala sila Sir Al, sila Teacher Mon, sila Sir Bren. So nakakatuwa po yan. Yung group ko po, I just started it, so 823. Pero yan, join an online community. Marami po ako ni-refer. Ito, nag-error siya. So, ang gagawin ko muna is, escape ko siya. Ayan. Kasi pag mas maliit nag-show siya. Di ko alam kapag nakapresent siya, hindi siya nag-show eh. Wait lang, hintayin natin. Ito pa yung mga ibang online community na ini-encourage ko na pwede nyo i-check out or mag-join kayo. Autism Awareness Philippines, Autism ADHD GDD Philippines, Autism Community Philippines, GDD. Hindi ko pala nasama dito yung Filipino Autism Parents. Nagloloko kasi siya. Tinanong ko pa si Teacher Marge kasi hindi talaga siya nag-show up sa akin pero member ako nun. Sabi ni Teacher Marge, minsan sa Facebook talaga yung may problema. At hindi siya nag-show up bigla. And then, yan, sige, ibalik na natin siya. Kasi pag binalik ko sa malaki, ayan, error na ulit siya. Blank lang siya. Ayan, eto naman, nilagay ko dito sa isang blank dito. It's actually, yung Facebook group ng Down Syndrome Philippines, DSAPI, DSAPI, if you search that. And eto, mention ko lang sila Mami Pamela, Pam. Ayan, sila po ay autism advocates na based naman sa UAE. Ayan, nakakatuwa din po yung grupo na yun. So kung meron po kayong kakilala na OFW sa UAE or yung parents niya nandun, yun, pwede po kayong mag-join doon para matulungan at bibigyan sila ng support. So UAE, for UAE-based parents and families na in the autism spectrum. And number 2, follow helpful and informative pages po. So, ayan, itong si Insync Village, mostly ang binibigay niya ay sa family connections, relations. Yan, si Carrie Ebert, Mrs. Peachy, yan, sila yung top 2 sa mga super ganda po ng mga quality ng pinoproduce nila. Si occupational therapist. Uy, hindi ko pala nalagay dito si Rice Ensign speech therapist. Magaling din po siya. The OT Toolbox, yan. If you check out their pages, maganda po yung mga pinoproduce nilang content. Mga international content creators. And then sa local naman, syempre dito tayo sa mga Lodi natin, si Teacher K at saka si Teacher Mariel ng Project Playtime. Super, super next level quality career. Ang dami pong helpful videos ni Teacher K sa YouTube, tapos yung mga social media po niya. And nag-online din po siya na parang if I'm not mistaken, every Sunday or at least she does that more often Sundays po in a month para makatulong din sa mga followers niya. Ilan ba? 67,000 followers ang bongga. And si Project Playtime, 216K followers lang naman. Ayan, i-mention natin, special mention natin si Our Learning Corner. Si Our Learning Corner Teacher Jack po ay kakatapos lang. Congratulations, Jack. Meron po siyang live, ayan may live parent workshop siyang ginagawa. Nitong September, tsaka August, I believe, meron siya back-to-back, August and
August and September for parents po. Tapos, bukod doon, meron din siya yun nga, mga recorded parent seminars and may mga free din siya. Nag-i-issue siya ng mga free. So, pwede niyo pong i-check, sign up niyo lang yung email, tapos isa-send niya sa inyo yung link. So, check her out. Si Emosyon Bibo, maganda rin po yung mga contents na pinoproduce niya. Ayan, ito po sa mga local, si Teacher April Lu. Isa po siyang OT sa Quezon. Si Teacher Chris po, meron din siyang group. Si Growth with OT Cesar, nakakatuwa yung nag-connect ako sa kanya. Teacher Ana. Tapos si The Reading Owl Edutherapy. Yan, si Sir Bren. Kakatuwa po yung pinoproduce niya mga content and helpful post. And sa mga mommy vloggers, syempre, nandyan si Inay Brens. Ayan, i-follow niyo po yung, and Awesome Abe, follow niyo po siya, sila Mami Ina, Mami Isa, Mami Diana, si Mami Catherine nilagay ko kasi nakakatuwa yung, yung story niya na naglakas loob lang siya na ano, na i-mini vlog yung journey nila ni Mira and sobrang dami niya rin na-inspire tsaka natutulungan. So, yun, cheers to mga new content creators na nagtatry to share their journey and then along the way nakaka-inspire sila. Yan, sila Sir Al, follow niyo po sila, sila Ma'am Kim, Teacher Mon, Teacher Kat, MK, or Kat, yan po yung account. Ay, nadoble ko pala si teacher, si Sir Bren. Yes. And ayan, sa mas more detailed na tayo. Of course, encourage ko po to attend parent education and coaching seminars, webinars, training, workshops po kung kaya naman. Lalo na po kung waitlisted pa kayo, super tagal pa nung DepEd evaluation nyo or ang tagal pa nung OT slot na naghihintay kayo or ST slot ninyo, look for parent education and coaching seminars po. Tapos marami, super dami. Siguro ano, ang suggest ko lang, be critical lang kasi yung marketing nga po na type ni Facebook, 'di ba minsan parang kung isa kang company or isa kang okay ka sa pag-spend in terms of marketing, kahit hindi masyadong okay, nagagastusan, tapos mas marami siyang nare-reach. So, siguro, yung parang encourage ko lang yung pagiging critical thinker din ng mga parents, yung piliin or, yun, pwedeng magpa-legit check or magtanong, diba? Saan ba yung mga okay na paid, ganyan, parent education or yung mga, may mga experience na sila, tapos i-recommend nila kasi ang dami nilang natutunan. Number four, as much as possible po talaga, yan po yung recommended. No screen time for 0 to 2 years old except for video calls from family and friends. So if you want, you can check out po yung free webinar ko on effects of screen time. Nasa featured post ng page po. Reduce exposures to screens, TV, gadgets, video games, and even kahit na ano na sila, 3 years and above. Kung kahit 7 yan, kahit 8 yan, as much as possible, i-monitor po natin yung exposure to screens nila. Madaling sabihin, mahirap gawin. Ayan, guilty din ako dyan bilang mom. Pero as much as possible, we try our best. We do what we can. Yan yung nang sinasabi ni Teacher Kim kahapon. We do what we can with what we have. So kung ano po yung meron tayo, gagawin natin yung best natin para maisakatuparan yan. Number six, observe and watch your child intently. Siguro po sa mga new parents or dun sa mga magulang na ngayon nagsisink in sa kanila na parang may mga concerns or delays, 'di ba? Um mag-alaan tayo ng oras para talagang i-observe, panoorin, pansinin, ano ba yung ginagawa ng mga anak natin sa oras nila, sa bahay, sa ginagawa nila. Learn more about their preferences, yung likes nila, yung interest nila. Tapos, ganoon din, watch out for triggers or patterns that cause them to have a sensory meltdown. Like sa amin, sa case namin, si Sean, kapag di siya nakakatulog ang tulog niya kasi is 5 to 7 ng hapon. Pag hindi yan nakatulog ng 5 to 7, mga ganyan time or more, pag bandang mga 8 na, medyo cranky na yan. Mangungulit na yan ng todo, tapos madali na siyang mainis or iba na yung level ng kulit niya. Ganyan. So, watch for triggers and patterns and ayun, i-take note natin siya. Connect more by following their play, their attention and interest. Lalo na sa mga una, karamihan, parang yung mga parents, meron sila na, hindi ko kasi alam kung paano makipaglaro. Hindi ko kasi alam kung paano mag-connect. So yun nga, magsimula tayo dun sa observing and watching. Tapos,
try natin mag-connect slowly, or yung term na papasok tayo sa mundo nila. Yung kung ano, isusundan natin kung ano, nasan yung interest nila, nasan yung attention nila. Because quality connection is essential to strengthen our relationship with them. So yun, quality connection. And sana ako din sa sarili ko sinasabi ko to, tiniisip ko to na may time tayo, kung bedtime man yan, kung anong time man yan sa araw, na pagkasama natin sila, we put our phones down. Oo. Kasi, alimbawa, minsan ako din, guilty dyan, na, napapansin ko rin si Sean, siya mismo yung magbababa, talagyan niya yung kamay niya sa phone ko tapos aalisin niya yung phone ko So, pag ganun, usually, I do respond, and yun nga, inaalis ko yung phone to have connection and bonding time with him. Number 8, observe and reflect on how you respond or react to your child, how you talk and speak with your child. Self-reflect on the amount and quality of time you spend with them. Nung kakwentuhan ko si Teacher Ana kahapon, tas yun nga, parang shinare ko sa kanya yung kay Sean that we're seeing, ADHD-like behavior sa kanya. Sabi niya, nakakatawa, i-share ko, Teacher Ana, i-share ko yung sinabi mo sa akin. Sabi niya, to be honest, ADHD brains, or those with ADHD-like brains and yun nga, behaviors, are one of the most amazing people and kind of brains out there in the world, sabi niya. Super, kung matututo lang sana yung parents, yung family, yung community, how to support and nurture them, super, they can go to, so they can do all the possible things na maisip nila. Yun. And I think that also, follows din naman for every child, to be honest. If we are just supportive of them, pwede nilang ma-reach yung the best, yung maximal, potential nila. And ito yung sabi niya, I tell my ADHD kids, kasi US-based si Teacher Ana, tapos bumalik lang siya dito to share her practice and yung work na ginawa niya doon. Sabi niya, I always tell my ADHD kids that they're great, that they have a great brain. You tell them positive things as early as you can, as often as you can, because the world will tell them otherwise. Siyempre, nung nakikinig lang ako sa kanya, pero napareflect ako dun sa sarili ko. Kasi nga, totoo, like, nung nag-attend ako sa sa online talk niya about ASD level 1 learners, how to support them, yung tinatawag niyang belief system, na kapag kasi tinatawag mo na example, your child, you always label as makulit, malikot. Parang yun nga, you're allowing the child's brain to lead to that. Kasi yun yung palaging naririnig Tinatago mo na siya laging makulit, laging malikot, laging pasaway. So, nagfo-fall na yung brain niya dun sa ganong belief system, yung thinking. Kasi laging-lagi niya naririnig yun Tinatawag siyang makulit, tinatawag siyang, syempre, guilty naman ako, di ba? sa household namin. Kasi nga, dahil iba nga yung likot ni Sean. Pero, see, even things like that, I learned from other people. And yun nga, continuous yung process. Tapos yung isang parent din the other day that I put my appreciation post, kasi nga, tama nga naman, iba-iba yung hats. Minsan kasi nakakalimutan ko kung anong hat yung suot ko. Mother ba ako? Speech therapist ba ako? 'Di ba? So, ano, importante yon na tatanggalin mo siya. Kasi yun nga, nag-post din ako about na mas mataas yung guilty feelings pag therapist mom ka, tapos nagsastruggle ka in managing your child. Parang mas sobrang taas nung guilty feelings mo kasi you know and you do your craft, pero ikaw yun, may struggles ka sa sarili mong anak. So minsan, may ganung times and moments. Pero yun nga, self-reflect on the amount and quality of time you spend with your child. And number 9, ito siguro more for the teachers, no? Observe and watch your undiagnosed students intently. Yun, kung may nakikitaan na kayo ng parang red flag, ganyan. Learn more about their preferences, their likes and interests. Tapos ganun din, watch out for triggers or patterns sa school. I know mas mahirap to kasi mas maraming sensory things and information sa school na maaaring mag-trigger sa kanila. Pero it's still worth taking note. Sabi nga ni itong sabi nga ni Sir Al, sila ni Miss Kim, for anecdotal reports, yung mga na-observe nyo, yung mga kids na may napapansin kayo, write them down, the date and time you observe, kung ano yung na-observe nyo, so that will be helpful. And then,
kung naman alam nyo na yung student nyo is diagnosed, nag-come up yung parents sa inyo na may diagnosis and ni-reveal sa inyo na nagte-therapy and all that. So siguro yun nga, let's do our best to understand their case or kaya to give information din yung napapansin nyo sa school. Like pwede nyo i-share kay la mami kasi yung parents will also share that to the therapist. Sabi nga po pala ni teacher, magaling po pala siya sa ganito sa school or kaya ganito sa school. And I remember yun nga itong talk ko na to was inspired by one of my parents and a student kasi sabi niya ganun. Ito po yung nangyari sa sitwasyon. Hindi na natin siya i-name. Pero ang nangyari is yung ASD kid ko na to sa school ay um, kinol yung attention ni mami kasi namukpok siya ng classmate kahit na binabawalan na siya ni teacher. So parang pinagsabihan na siya ni teacher na stop it pero yun parang hinurt pa rin niya physically yung classmate niya. So syempre, kinol yung attention ni mami. Tapos nung sa bahay nga daw pag uwi, tinanong niya ano bang nangyari. Ang sabi ni child ay kasi daw paulit-ulit niyang kinukuha yung gamit niya kahit ayaw na. Tapos yun. Tapos yun na lang yung nasabi. No, I mean, yun yung sabi ko kay mami, to be honest, most of our neurodiverse students and kids, bago sila mag-act out, meron munang reason, may trigger or may nagpo-provoke sa kanila. Pero madalas kasi sa school setting nakikita lang pag nag-act out na sila. Katulad nung case niya na yun, ang nakita doon sa sitwasyon na yun ni teacher is pinagbabawalan na siya na ihinto niya pero pinukpok niya pa rin yung classmate niya. Eh di siya yung in the bad light doon, 'di ba? Pero hindi nakita or hindi alam na kinukulit siya nung classmate niya na yon ng paulit-ulit kanina pa doon sa mga gamit niya. Which led her to yun nga, yung physical. Of course, it's still wrong to hurt, ano? Pero parang yun yung point ko. May underlying reason na provoke siya dahil paulit-ulit kinukuha yung gamit niya. And siguro yun yung gusto kong, yun nga, i-share din dun sa mga, kung may mga teachers na nakasama natin ngayon, na sometimes nga kasi, nakikita lang madalas yung mga diagnosed, lalo na yung mga diagnosed kids na parang, yun nga, ini-expect na sila prone sila na mag-act out. So pag parang may nangyaring situation, laging yun lang yung makikita. Pero hindi masyadong napupunan, napapansin na may reason behind kung ba't sila nagkaganon. May naging dahilan, may nag-cause, kaya naging ganon yung response nila. So, get to know your students' parents, and yun nga, see the best way to approach them. Naalala ko dun kahapon dun sa training na may nagtatanong, paano kung yung school yung sobrang gustong-gustong tumulong sa bata kasi alam na nila yung mga delays and yung mga concerns, pero yung parents yung nagre-refuse ng help. 'Di ba? Parang oo nga, paano yun? Parang gagawin mo doon sa ganung mga sitwasyon na yung mga teachers super super nakikita nila yung red flags and willing sila to help pero yung parents ayaw. Nakakatawa yung isang sinagot nung nag-share din na isang attendee doon. Kalimutan ko yung pangalan niya. Pero maganda yung point na sinabi niya na parang tignan din natin kung saan nanggagaling yung magulang. Kasi mostly din, sometimes may mga family situation or concerns yung parents kung bakit nahihirapan sila dun sa parent acceptance stage. Kung bakit nire-refuse nila yung mga red flags na for what they are. Na malamang yun nga, bago lumabas sa school, may napansin na yan sa bahay. Pero nire-refuse lang or nagpipikit mata na okay lang, hayaan lang. Tapos syempre lalabas sa school, 'di ba? Lalo na kung sinesend na sila sa school. Pero parang sabi nga nung nag-share is yung bigyan natin ng space din yung parents na tulungan natin, see the best way to approach them para matanggap nila yung tulong. Which is totoo din naman, 'di ba? Pag may kaibigan ka or may tao ka na um, alam mong kailangan ng tulong pero hindi niya hindi niya tinatanggap yung tulong. The more na ipipilit mo yung tulong mo ng upfront, mas lalong magiging defensive siya. So mas lalo niyang itatabo yung tulong mo. So parang we have to be creative and we have to see a better way to reach them out. Parang ganun yung napick ko dun sa sinabi nung yung take away ko dun sa sinabi nung nag-share. Number 12, provide them with helpful resources by yun nga, sharing online communities, recommend them to informative pages dun sa mga parents, 'di ba? Tapos
Refer them, refet, typo error. Refer them to doctors and legit therapists and clinics if you can. Hi, Miss Charm. Thank you for joining. Hi, Mami Dimps. And ayan, patapos na tayo. Do the best you can, and sabi ni Maring Maya, do the best you can until you know better. And then when you know better, we do better. So, with that, tapos na, nasa ano na tayo. Kung may questions kayo, anything you want to comment, to say, kung hindi man question, comment and say po, feel free to type that in the box. Kuya, yun sa 70 pa rin tayo. Salamat sa pagsama nyo from start up until now. Nakakatuwa naman yung 70 viewers natin. Wow. Super nakakataba na po. So, balikan natin yung mga... hi, Mami Catherine! Binabalikan ko pa yung mga... Hi, Sir Hi, Teacher Mon! Thank you sa mga nag-join sa atin. With the community barrier, sabi ni... wait lang. Bakit kaya hindi ko siya mag-view ng buo? Sabi ni Polycarpio L, with the community barrier because of the misconceptions. Totoo po, misconceptions din talaga po. Um, hindi po, ayan, may tanong na tayo habang binabalikan natin. Hindi po ba talaga recommended ang ABA therapy? Actually, ano po yan depende po yan doon sa DepEd na na mag-refer po sa inyo. Paano ba? So, depende rin kasi sa cultural acceptance po, no? Um, I recently joined po a neurodiversity affirming group, OT actually, na international base. Tapos yan, mainit yung topic na yan about ABA practice and all. Um, Kasi ang point po nila ay yung mga sinishare na lived experience. Yung mga dati pong na-diagnose po ng ADHD, ng autism, na nag-undergo sa ABA therapy and are now adults who can express, communicate, work, ganyan. So, sila po yung nag-share ng experiences nila from when they were young. And yun nga, based po dun sa experiences nila, ngayon nila as adults na-express and communicate na it was not helpful to them. So, um, depende. Yun nga, parang sobrang complicated yung question na yun eh. Pero ako po personally po, and professionally, ang stand ko, as long as legit po, tapos okay po yung qualification po ng ABA therapist ninyo, ng center po ninyo, meron po silang supervisor, BCBA, nagmamonitor sa kanila, wala pong problema kasi you're getting the legit services that you're paying for. Pero kung halimbawang yun, alam naman po natin nga, may mga clinics na magsasabi na na that they just take they parang they use ABA principles and ganyan. Pero pag tinanong mo, so sino pong BCBA nyo or sino pong supervisor, walang masabi sa'yo. O, paano po? 'Di ba? So, ibig sabihin, meron lang silang some sort of idea, tapos gumawa sila ng program nila, tapos yun yung ginagawa po nila. So, kung ako ang tatanungin, ang i-refer ko pa rin is, hanap po kayo ng legit ABA therapy provider, which is, yung mabe-verify nyo na may supervisor sila, na BCBA, tapos makikita nyo yung pangalan doon. Like si Ma'am Gina sa Autism Ka Pamilya po, yung ating, sila Sir Red, yung ating partner po sa community, na yun sila, legit mga ABA practitioner sa US. Tapos, yun nga, yung services, nagtitrain sila, nagtuturo sila, yun, edi doon po tayo sa mga ganong klase. Um, Yan, sige, balikan natin, baka may iba pang tanong. Post pa po kayo ng mga tanong kung may tanong po kayo. Or comments. Sabi ni Mami Jella, yung OT teach po na mag-handle sa anak ko, lahat po yan in-explain niya, kaya mas okay din talaga na may OT. Sad to say lang po is di kami mabigyan ng 2 times a week. Yun nga po, dahil po sa limited, po no, sa limited slots na meron sila. Hey, hello, watching from Lucena City. Ang galing ng ang layo ng naabot natin for tonight. Ayan, meron pa ba? Ay, may 3 new comments tayo. Ayan, paano po malalaman kung legitimate? Yun nga po. Sige, balikan natin yung slide natin, escape natin. Paano nyo po malalaman? Unang-una po, lagi ko pong sinasabi, kung legit po yung therapist nyo, OT man yan or pag hiningi nyo po yung buong pangalan, bibigay po nila yung buong pangalan nila. Di po sila magtatago or mahihiya na, po kasi data privacy po or kung anumang palusot na hindi ibibigay sa inyo. Very upfront yung mga legit OTs.
Actually, may friend ako na nagsasabi, sa probinsya to sa bandang Cabanatuan, sa bandang Nueva Ecija, na medyo marami daw dyan na na hindi legit OT. Hindi legit, meaning hindi license, I mean. Hindi license OT. Tapos nag-offer sila ng services ng OT. Mm. Yun, ayan po, eto po. Pwede nyo po siyang i-search sa association po namin. Ay, hindi nag-show up. Eto po. Ayan, sa directory po namin, meron po kaming directory of members po at saka centers. Pwede nyo pong i-check dyan. Or sa PRC nga po, which is eto po. So, pag hiningi nyo po, ano pong pangalan ng OT nyo tsaka speech therapist nyo, bigay nila yung pangalan. O, tas check nyo na po dito, Google nyo lang PRC verification of license. Tapos, type yung name kung OT or kung speech yon. Tapos, lalabas sila dun. Lalabas yung license at yung name nila kung legit sila. Pero yun nga, yung mga hindi makapagbigay ng hindi makapagbigay po ng pangalan or parang, yun nga, hirap na magbigay ng pangalan ng therapist, medyo red flag na agad yun. Question po ni Mami, ano po dapat gagawin or approach pag nalaman na binubuli ang awesome kid sa school? Ano po, guidance counselor po if I'm not mistaken. Kung may guidance counselor po sa school, erase nyo po siya. Tapos, or baka dapat, mani pala, sorry, school sa teacher muna. Inform nyo po yung direct class advisor or teacher. Tapos po, refer nyo po sa guidance counselor. Or pwede rin po kayong mag-reach out siguro sa therapist nyo. Kung paano po yung best way to move forward. Pero yun pa yung isa, yun pa yung isang sad truth po talaga, yung mga binubuling neurodiverse kids natin sa school. Nakakalungkot, nakakadurog ng puso yung mga ganyan. Kasi hindi lang isa or dalawa yung mga ganyang kwento na nangyayari at nagaganap. Hi, Teach. Mami, yung nagtanong po sa Gestalt po, pwede niyo pong i-check out doon sa page ko or kay Teacher K din po. I think meron din po siyang entry about Gestalt po. So, check out niyo po yan. Ano po kaya yung tanong ni Sir Rolf? Ano po yung paano makapasok? Hindi ko po gets. Paano po ba mapapakain yung anak ko na 3 years old, ASD level 3? Sabi ni po ay, Lucky, sorry, ayan. Ah, wait lang. Na-scroll up ko kasi siya. So, nawala yung mga comments. Hinahanap ko pa lang now. Pero yan po yung pag-verify po ninyo, no? So, wait lang. Hintayin ko yung comments kasi... Hi, Marky! Thanks for joining and catching up. Wait lang. Escape ko dapat para... Ayaw ba? Ayun. Sa last page na tayo. Kasi nasa question and answer portion na tayo. Iyan. Tapos na-scroll up ko pala siya. Question po, paano po pag tantrums lang po problem manang bata at speech therapy? No other repetitive movements. May case po ba na ASD yun? OT or ABA po ba mas magbe-benefit? Actually, sa atin po, sa Pilipinas po, ang nagda-diagnose po talaga ay yung unang binanggit ko dun sa referral system. Developmental pedia, neuropedia, psychiatrist and psychologist. And kung meron pong certified autism specialist, like si Teacher Marge po, sa po siyang speech pathologist po, RSLP po siya, pero nag-take up siya ng training and certification para maging isang certified autism specialist, CAS. So, pwede po siya nang mag-diagnose through the tools that she has. So, ang nagda-diagnose po, yung mga yun po. So, pwede pong sabihin, pwede pong mag-comment na parang may mga signs, pero ang makakapagbigay lang ng diagnosis na yun ay yung mga nabanggit ko po. Paano ko ba mababalikan yung nawala yung mga comment? Sabi po ni Mami Jella, may nakikita kasi akong ibang SLP na merong ginagamit sa mouth ng kids to speak. Di ko lang po sure dito sa Philippines is if same po ba? Baka po yung OPT po yun. Oral placement technique ba yun or therapy? So it's a different ano po siya, parang specialization and training na gumagamit po sila ng mga tubes, chewy tubes. Yan, may mga materials po na medyo expensive din, oral placement therapy po na ginagamit nila. And may basis din naman po sila for that training. Um,
pagpatawad nyo kasi hindi ko alam kung ba't di ko na mabalikan yung mga ibang questions. Nagkamali kasi ako ng scroll up. Ang nakikita ko na lang ngayon yung mga binabasa ko. Ang hirap po maghanap ng speech therapist. May organization po ba na nag-advocate ng speech therapist? Ang haba po kasi ng pila. Ayun na nga po. Ang haba po kasi ng pila. Ang suggest ko nga po dyan, you may also want to resort po to checking yung may mga ano na po tayo nagpo-provide ng online services para kung super haba ng pila sa probinsya nyo or sa lugar ninyo, you may consider muna po getting an online. Meron po ako mga ganyang cases na talagang face-to-face talaga, naghihintay sila ng face-to-face sa lugar nila. Pero while waiting, ayaw nilang magsayang ng oras na walang nangyayari o nagaganap. So, yun, nag-online speech therapy muna sila. And then, kapag meron na silang slot, sabihin nila sa akin na nabigyan na po kami ng slot, so mag-stop na sila. I'm very happy na makahanap sila. And at least, yun nga, may nasimulan na, may nagawa na habang nag-aantay sila. Recommended SP sa Pangasinan. Alam ko nga po limited dyan sa Pangasinan po. Parang si Teacher Julie po. May mga clinics, Teacher Jopay, sila Ana, sila Miss Ana Pinlac. May possibility po ba na ma-acquire ng younger sibling ang behavior ng kapatid na merong autism? So, ano po no, yung wait lang. May possibility po ba na ma-acquire ng younger sibling ang behavior? Well, dun po sa development, 'di ba, meron po doon na ginagaya po nila. May stage po sila na gumagaya po sila. So in that aspect, pwede pong dumaan sa stage. Nagagayahin niya po yung kung ano nakikita niya sa kapatid. Pero kung siya po ay typical or wala po siyang neurotypical yung brain development niya at siya po, kahit may kapatid po siyang may autism doesn't mean po na magkakaroon siya. Nakuha niyo po ba yung sagot? Na parang hindi po siya nakakahawa. Yun ang term. Hindi po siya nakakahawa. Ang autism po ay hindi nakakahawa. Hindi siya parang sakit na nahatsingan ka, meron siyang flu, meron siyang colds, tapos dahil nahatsingan ka, ayun, magkakaroon ka na. Hindi po ganun. Paano po mapapakain ng batang ASD level 3? Alam niyo po, isa-suggest ko po sa inyo kailangan po kasi ng as much as possible, yung provide niyo pong information, mas makakatulong po sa inyo kung may makakausap kayo, either OT po siguro or speech po para malaman pa yung information na matulungan kayo. Kung Sir or Ma'am Rocky po ito. Intellectual disability po yung anak ko. Ongoing na din po therapy niya. Pero kapag nagtatantrum na siya, di ko na po siya agad mapatahan. Alam niyo po, Mami, may kinalaman po yan dun sa, di ba, ay wait lang, Miss Melanie, kung kasama ko po kayo dun, yung sinabi po ni Teacher Allen na positive self-regulation, super helpful po nun. I suggest din po na, search po kayo ng mga helpful pages or sa Google po ng about, self-regulation, emotional regulation. Some of them kasi would need more time po talaga para makapag-regulate po pag big feelings. Hi, Inay! Hello, Miss Joy. Ano basis ni OT at ST para masabi na stop na ang therapist ni learner? So, ayan, ang ganda po ng tanong ninyo, usually po, ang nangyayari talaga, kung dun sa referral system, babalik sila kay DevPed. Or kung sino po yung nag-diagnose, kung neuropedia yan, babalik sila doon for a reassessment, re-evaluation to check on the skills. Tapos, kapag okay na sa check-up ni DevPed, yung mga skills na meet na, acquire na, nandun na siya sa age-appropriate po na level, usually, papastop na siya. I-recommend na siya for discharge. Pero, ako naman, ang stand ko naman doon, yun, kasi nga silang nasa taas, yun, sila DevPed, neuropedia, psychiatrist, psychologist, sila yung parang pinaka nasa top dahil case manager. Sila yung nagsasuggest, diba, nung kung anong kailangan. And nami-meet sila, yun nga, usually once a year or twice a year kung every 6 months yung balik, mas less sila nakikita. Kaya ang sinasabi ko, pakinggan nyo pa rin po yung sasabihin ng OT tsaka ng ST ninyo, ng therapist ninyo. Kasi sila po yung nakakakita doon sa mga bata ng mas madalas. So kung halimbawa sinabi ni DevPed na, sige, pwede na yan. Pero may ganyan pong parent sa isang parang Safe Sunday na tsekahan namin. Parang sabi niya, binigyan na siya ng DevPed ng
go signal to stop. Pero parang siya as a parent, di pa siya masyadong confident na 100%. So tinuloy pa rin niya, tapos parang nag-transition sila to slowly and gradually stop the program. Ako ganun din po yung sinasabi ko sa mga clients ko. Lalo na po yung mga nagde-decide personally for whatever reason, financial or mga plans nila sa family and sa kid na magsa-stop. Mas ini-encourage ko na transition po. Like halimbawa kung naka 2 to 3 times a month sila tapos na-envision na nila na kailangan na mag-stop. Sinasabi ko na let's do a transition na slowly and gradual na magsa-stop kaysa dun sa abrupt na stop na. Kasi ganun, mas parang it helps the child din also na kahit pa paano na meet until yun nga mag-stop na. Pwede po ba makakuha ng copy or screenshot nung slide kanina? Yes po, pwede nyo po yung makita kapag nag-load na po yung pag natapos na po siya, babalikan nyo po kasi itong webinar ko. Katulad po ng lahat ng mga ibang webinars na nagawa ko from the past. Nandun po siya sa featured post or pag pumunta po kayo dun sa videos po na section ng page ko, nandun po lahat ng mga kasi hindi lang naman free webinars eh. Meron po akong collaboration with Inay, with Sir Al. Yun, pwede niyo rin po silang ma-access po. So, mababalikan niyo po siya. Hello, Teacher Joy. 6 months nag-ibig ang anak ko tapos pinalipat siya ng DepEd sa OT at ST. Di pa po kami nakapag-ST pero yung mga natutunan ng anak ko sa ABA nawala. Mirroring na naman yung pag-wave niya, di na naman nakikinig pag tinatawag, lagi tantrums uli. Should I add ABA uli or tuloy lang ng OT and ST? Um, Ang masasabi ko po dyan, baka din po nag-adjust pa lang siya dun sa bago po na OT and ST. Pero usually po, sa akin nga, sinasabi ko kasi kung legit naman po yung ABA service provider nyo, meaning yun nga, they can provide you with a BCBA na supervisor nila, na gumagawa ng program and all that, blah blah. Yun, edi sige po, pwede naman po kayo na magdagdag bukod doon kasi feeling nyo nga na nakatulong doon sa ABA na pinahinto ni DepEd. Although, ang magiging problema po natin dyan is pagbalik nyo sa DepEd. Tapos kapag sinabi ni DepEd, bakit ka bumalik sa ABA, di ba? Suggest ko sa'yo OT tsaka ST. Pero ako, ang point ko, mami, sa sagot ko na to, you as a parent, yun po, meron, kayo pa rin po yung makakapag-decide. Kung feeling nyo, yung mga natutunan sa ABA, nag-stop dahil nawala sa OT and ST, tapos parang gusto nyo ulit idagdag, pwede naman as parang parent decision nyo po yun. Pero yung sinasabi ko nga, baka naman po nag-a-adjust pa lang si child sa OT and ST kasi iba po yung approach ni ABA, iba po si OT and ST. Baka worth a while din po na give mo munang some time, 3 to 4 months at least, para makita po yung progress kasi iba po yung approach. Paki-comment po, Miss Joy, yung nirecommend nyo kaninang page na dapat i-follow. Ayun din po, mababalikan nyo po sila. Pero yung mga yun po, yung communities, online communities na part din po ako, very helpful. Ito pwede ko pong yatang i-flash. Wait lang. Check natin. Ayan. Ito po yung mga online communities muna. Ayan, sa Autism PH. Tapos ito po yung iba na pwede nyo pong i-join din. Join po kayo sa kanila. I know medyo maliit. Autism Awareness Philippines, Autism ADHD GDD Philippines, Autism Community Philippines, Global Developmental Delay, Speech Therapy Support and Tips, Project Playtime, Learning Community ni Teacher Mariel. Tapos, ito, para sa mga UAE-based AFJ community, yung nandito kasi DISAPI kasi yun, for Down syndrome po. Pwede nyo pong i-search DSAPI, lalabas po yun. Ito po yung mga pages, international. I would also suggest, no, pag ito si InSync, lalabas yung mga suggestion ni Facebook for, trauma-informed pages. Maganda rin po yun, lalo na po sa kultura natin sa Pilipinas na marami po tayong trauma healing na kailangan gawin dahil sa kultura nga po natin. Marami pong helpful pages na isa-suggest po sa inyo. Hindi ko maalala yung mga iba eh. Um, ano pa ba? Ano po best approach sa bata na makulit at may impulsive moves siya na tinatabig gamit ng classmates at drawing? Sa iba kasi hindi siya ganun. Sa akin lang po talaga siya super kulit. Di ko na alam paano po approach at para maintindihan niya ako. So teacher po ba kayo, Miss Hearty?
Impulsive moves na tinatabig gamit ng classmates. Alam niyo po, sometimes, they like the response and the attention that we give. Kung sa tingin niyo nga po na sa inyo lang ginagawa yun, kung teacher po kayo if I'm not mistaken, ayun po, pwede po na baka yung response talagang natutuwa, parang inuulit-ulit niya kasi yung response na nakukuha niya po sa inyo. Teach another question po dun sa, do you think pag once a week lang ang ST, may possible? Hi, Teacher Ivan! Thank you for watching! Hello, John from US. I hope you're safe and warm. Ano bang weather dyan? Anyways, may possible ba na improvement? Ganito po, pag tinatanong din po ako, ano ba yung ideal sa speech therapy? Ako po lagi ko pong sinasabi, if we're in ideal world, ang lagi kong sasabihin, kung hindi natin problema yung limited slots, hindi natin problema yung professionals sa mag-provide ng services, hindi natin problema yung pera, lagi ko pong sasabihin, 3 to 4 times, yun yung best, 3 to 4 times or 2 to 3 times a week. Yun yung ideal. Ang pinapaliwanag ko sa mga bagong parents, sinasabi ko po palagi, at least kung kaya po, sana yung first 2 to 3 months or 4 months, kung kaya nating gawin na 2 to 3 times a week yung sessions natin. Why not? Sabihin ko pong ganun. Yun po yung best kasi talaga with the frequency and the helping the child to learn the routines, the activities, ganyan. Masasanay siya doon. Mas mabilis po talaga makikita yung progress. Pero if not, dahil maraming nga mga factors affecting it, finances, yung slots po, I also accept once a week. So may mga kids po ako na naka once a week basis. Meron din po due to financial constraints talaga twice a month or once a month. Ngayon yung tanong nyo sa improvement, ang sinasabi ko po dun sa mga naka once a week and below, yung hindi kaya yung ideal, ang sinasabi ko po talaga sa kanila is we have to be in agreement dun sa adjustment ng expectations nyo rin as parents. Kasi kung yun po yung kaya nyo, I'll do my best, you'll do your part, you follow up, tapos we meet. Tapos, ayun, i-adjust natin. Kasi hindi, sabi ko nga doon sa isang parent na bago ko lang kausap, hindi ko naman po pwedeng gawing magicin na nag-once a month tayo, tapos na maghahanap kayo sa akin ng progress na bongga, 'di ba? Kasi yun lang yung kaya ninyo. Yun lang, i-adjust natin yung expectations. Pero if you're asking me, I have clients po na naka twice a month and so far they're noticing progress. Pero yun nga, I would assume na hindi lang sila sa akin nakadepende. Nagfo-follow up din sa bahay, they do their efforts, they practice, they follow up, they do things to help din yung kids nila para ma-achieve din yung progress. Does AAC po work for you? Parang ano pong ibig sabihin? Tinatanong mo, yes po, effective po ang AAC kung yun po yung tanong nyo. Sabi ni Miss Ray, does AAC work for you? Ang AAC po ay isang very good support system sa mga neurodivergent kids. Pwede nyo po siyang simulan kahit po hindi naman yun yung suggestion sa inyo. Kasi although together ibang topic siya, pero AAC is good po as a communication support system. Hi, teacher. May I ask lang po kung may sinusundang plan or guide ang mga therapist na dapat ituro sa mga kids po. Pero kung meron po, mabigyan ng copy ang parents na pwedeng masundan at mag-guide din ng parents. Yes po, may naglo-long term planning din naman po, yung long term goals, short term goals, or nilalagay po namin yung mga areas na tinatarget, which is halimbawa kung sa receptive language, ano po dun specific yung mga tinatarget, answering, understanding, and identifying what questions, o kaya yung mga nouns, o kaya mga verbs, following instructions, ganyan po. College teacher po before. Pero ano na po kayo ngayon? Para saan po ba yung tanong? Nagaano na po kayo? Na, nag, nasa school na po ba? Nalito po kasi ako dun sa tanong nyo kung sino po ba yung bata na makulit na tinatabig. So ngayon po ba nasa lower year class na po ba kayo? Ayun, di ko po nag-guess, Miss Jo. Yes po, former college teacher po. Um, is there a certain age range or condition na 3 plus where we could say that speech therapy is not workable anymore? Ano pong ibig niyo sabihin sa not workable anymore? What could you use to suggest in replace of forcing the SNIT kit? Ayun po, AAC po.
AAC po, you can search and Google that if ako gumagawa ng content doon. Pero Teacher K and I think Teacher Mariel, baka may content din po sila about AAC po. Wait lang. Hindi ko po masyado gets, Miss Cha, yung question nyo na where we could say that speech therapy is not workable anymore. Parang kailangan ko pa ng more context or explanation for that. Sabi ni Mami Jella, I see, yun po ang sad kasi once a week lang kaya mabigay sa amin. Gusto namin ng 2 to 3 times a week. Thank you po. Okay. Yes, it's not magic on the spot. Um, Sir Rocky na nagsaspam sa atin ng tanong niya. Sabi ko nga, yun po, sabi ko po, baka best po, kasi alimbawa, tinype nyo po ngayon na ASD level 3 at nilagyan nyo na po ng age. Pero po kasi yung tanong po ninyo, mas marami pa pong impormasyon yung kailangang makuha para matulungan at ma-address po yung tanong nyo na paano ko po mapapakain ang batang ASD level 3 na 3.3 years old. Mas maraming information pa po yung kailangan. Kaya nga suggestion ko po sana if you can reach out or talk to an OT or an ST po. Kasi hindi po siya pang ganitong malakihan na tinatanong niyo po ako paano ko mapapakain ng batang ESD level 3 na 3 years old. Kasi mas maraming impormasyon muna yung kailangan para maibigay kung ano po talaga yung mas makakatulong sa inyo. Actually, ganyan po yung lagi sinasabi ni Teacher Kay, no? Pag nag-ano siya o open talk ng Sundays, na kailangan ng impormasyon. Hindi pwedeng one or two or three information lang, tapos gusto nyo ng bonggang sagot na magbigay sa puna. Halimbawa, na ganito, na ganyan, na ganyan. Kasi kailangan po ng background, kailangan po ng context para dun sa sasabihin nyo. Kasi case-to-case basis din po siya. So I hope na intindihan nyo po yun. Salamat po sa pag-attend nyo, Rocky. Na-appreciate ko po yung oras na binigay nyo at talagang tinapos nyo po siya. Mhm. Nag-OT po siya at PIT school. Ano po yung PIT school? Okay. Or pwede na lang din po na i-chat nyo ako, no? Para baka mas makatulong ako ng direkta sa inyo. Ayan na, scroll up ko na naman yung sarili ko. Marami pong mga speech therapy sa Taguig actually, to be honest po. Marami po naman sa area po na yan. Pwede nyo pong i-check doon sa bukod kay Google, doon sa website po namin, baka may mga centers po doon na nakapost for Taguig area po. Ang galing hanggang ngayon, 65. Nakakatuwa po kayo Usually pag mga patapos na, mga 20 na lang yan, 10, 15, ganyan. Nakakatuwa naman. Salamat po sa oras na binigay nyo. And I hope na marami po kayong napulot, nakatulong naman po yung mga sinabi ko at binahagi ko po sa inyo. Mami, ay, hindi yun pala. Si Inay Brents, actually, basahin ko yung sinend niya. Kasi tinanong ko si Inay Brents kung ano ba yung nag-work sa kanila sa kung ano yung nag-work sa kanila sa Batangas. Kasi ang ganda rin po nung ginagawa na nilang sistema nila, Inay Brand. So if I may share yung sinabi ni Inay Brands, na makakatulong I think sa mga SNED or kung may mga teachers tayo. Ito na yung ginagawa nila sa kanila, sa school nila, sa area nila. Nagtitraining muna yung mga teachers sa buong city division how to handle learners with special needs. Ginagawa namin po ito every sem break at before the school year starts. Kasi division-wide yung ginagawa nila. Tapos meron silang parent orientation during the Brigada Eskwela explaining about inclusive education or yung RA 11650 na naging topic nga sa training namin nung Friday and Saturday. At iba pang DepEd orders na related dito. Then, ino-orient ko po ang aming kasama na SNED coordinator ng school, pero since wala daw silang SPED teacher, ay Gen Ed daw yung SNED coordinator. Nakikipag-coordinate ako sa dalawang school namin na may SPED kapag need ng help. Tapos bumuo kami ng collaborative expertise, class advisor, parent ng bata, guidance, master teacher, para dun sa level na yon, grade level chairman, si Inay Brens at yung principal. Tapos may mga tools sila, diagnostic tools silang ginagamit
for layman screening device na oobserbahan nila yung bata for a week or more, depende sa pinakikitang behavior at performance. And then, anecdotal record. I-discuss nung teacher sa kanila, tas gagawan muna nila ng intervention kung mag-work. Pag hindi nag-work yung ginawa nilang intervention dun sa behavior concerns, magko-conference sila with the parents. Tas minsan naman, sa orientation pa lang, yung parents na yung nagkukusa na magsabi. At yun yung maganda. Yun yung maganda kasi may parent acceptance na pag pinoint out ng teacher, admit din si parent na napapansin din yun at yun nga yung concern na yun. So lahat po ay documented from meeting, signing ng parents permit na napayag sila sa assessment ng mga bata. And then, once convinced na si parent na magpa-check up, bibigyan namin ng copy si parent ng educational assessment. Tapos dadalhin yun sa child neuro. And then, ipapalista na sila dun sa PDAW, which is a department yun sa city eh. Oo, para magkaroon ng free deaf ped check-up. Yun ay dun sa Batangas area ni Inay Brands. And Inay Brands, thank you talaga for sharing this. So, balik tayo dun sa live natin. Ayan. 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 Thank you, Mami Jella, for sharing po yung sinabi niyo po. And yan, i-message niyo po ako. Mag-chat po tayo. Kasi ang hirap po na magbigay. Hi, Ian! Thanks for catching and watching. Ayun. So, kung wala na po tayong tanong, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-join sa atin. Tapos, wait, i-flash, ito pala yun. Thank you, slide. Thank you for your support sa mga nag-reshare po ng post ko, sa mga nag-share sa GC nila, sa mga wall nila. Super appreciate ko po kayo. Salamat po sa mga nag invite ng likes from friends and families. Ano pa ba? Ayan po, ito po yung pages ko. So, yan, personal and official FB page. Thank you po sa lahat ng nag-join. Wow, 65 until the last talaga. Ang strong, ang strong ng free webinar na to. Salamat po sa oras nyo. Thank you so much for joining. Yes, thank you, Inay Brands. Thank you. Salamat, salamat ng marami. And hopefully na marami po kayong napulot naman na magagamit po ninyo. Salamat po sa nagstay. Wow, 2 hours po kayong nagstay with me. So thank you po sa oras po ninyo. Super, super appreciate ko po kayo. Salamat. God bless you all po. Ayan, naga-heart and thank you. Alam mo, feeling ko may mga na-skip pa ako dito. So, pabalikan ko na lang po. Try ko later. At try kong sagutin yung iba po. Salamat po ulit ng marami. Oh, thank you po kay po, Miss Abuel Sala Ana. Thank you, dami ko natutunan. Yes, pwede po kayong mag-message, pero bigyan niyo lang po ako ng time, medyo matagal ako makasagot pag masyadong madami nagsisend ng message. Pero babalikan ko po kayo, promise. I try my best and I do my best na balikan kayo. Salamat talaga. Super, super na-appreciate ko po kayo. Ang dami talaga until the end. Nakakatuwa talaga. Yay! Salamat po sa mga share na marami silang natutunan. Thank you so much. Join po kayo sa Autism PH. At follow niyo po yung page ko. At yung mga sinadjust ko pong, ayan, i-flash natin ulit para mabalikan pala nila. Ayan, yung mga page. Ay, wait lang. Eto po. Sila teacher mo. Si Teacher Mon, actually, mas active siya sa TikTok if I am not mistaken. Yan, Teacher Kat, meron siyang smart curriculum. Ayan po yung ating mga mommy vloggers na nakakatuwa po. Super, super nakakatuwa yung pag-share nila. Sila Sir Al at Ma'am Kim. Thank you po, Miss Chari, for your comment. Yan. Ma'am Mirin, check niyo po sa YouTube ni Teacher K. Baka meron po siyang entry on Gestalt. Tapos, mga pages po, si Tori, sa YouTube po. Search niyo po si Tori or yung Gestalt language po. Marami pong lalabas sa YouTube. Ito po yung mga pages pa ng iba na pwede nyo pong i-check. Otis, Road with OTS, Cesar, ayan. Sa mga speech naman po, ayan. Check out nyo po sila. Salamat, salamat po sa inyo. Bye!